Natatakot ka bang magkamali ng pagtuturo mo ng letter sounds sa iyong anak? So, alam mo na magsisimula ka sa letter sounds, hindi na sa letter names. Pero ang kinakatakot mo, baka magkamali ka. Just go on, i-start mo lang yan kasi pag hindi mo ini-start, hindi mo alam kung saan ka magkakamali. Ituturo ko sa iyo kung paano yung tamang pag-pronounce kasi may mga magulang na they're willing talaga na magturo sa kanilang anak. Pero ang nagiging problema, pag chinek ko na, inassess ko na yung bata, merong mga extra sound or extra pronunciation na hindi kailangan. Now, which is, pag ginamit mo yon, hindi siya nakakatulong sa pag-pronounce ng tama o pagbabasa ng bata, and sa pagbiblend o pagsasama ng isang sound to another sound ay nahihirapan na ngayon yung bata, and then napapaisip yung magulang na anong mali ko, itinuro ko naman lahat, inaral ko din naman, paano yun nangyari? So, meron ako natatandaan na isang parent, no, nagpunta sa akin, magaling talaga rin ng bata, ibig sabihin magaling yung parent, okay lang din magkamali. And ngayon, ituturo ko sa inyo kung saan siya nagkamali. And then, nung chinek ko siya, may extra sound na sa dulo ng mga letters na supposed to be, it's not. Okay? Kasi pag ginamit mo yon, baka sa pag-blending mo, yung extra sound ng mga sa dulo ay hindi makakatulong. Kasi pag nagtuloy, maipapasa mo sa kanya, tandaan natin na ang reading ay skills. Pag ipinasa mo yung reading at mali yung pag-pronounce, maipapasa mo rin sa kanya yung wrong skills na pwede niyang makuha. Kasi syempre, mabilis talaga lang tumanggap or mag-grasp yung mga bata ng mga ideas. Ngayon, pag natutunan natin to, keep the sounds short and clean. Kung ano lang sinabi mo, yun na, wag na tayong magsasalita-salita pa ng ganito. Kasi pag sobrang elaborate, gaganon lang yung bata sa'yo. Tapos ang dami mo, parang echo na lang sa ulo niya. Then number 2, model. I-model mo, i-demo mo. Don't over-explain. Ito, wala na. Basta sabihin mo, literal, tatanggapin niya. Explain mo, paano mo basahin yung word or yung sound. Tuloy-tuloy mo siyang turuan. Ngayon, hindi niya na perfect yung, hindi niya na pronounce or hindi niya nakuha perfectly yung sounds. Bukas ulit. Tignan mo ang laki ng progress. Now, I'm going to demo kung paano ang pag-pronounce po ng sounds, and ang papakita ko pa sa inyo is yung sequence, bonus na to sequence pa ng pagkasunod-sunod nyo ng pagtuturo ng reading. This is my reading system na tinuturo ko sa school and even in my tutorial. So, ito natutunan din to ng anak ko. Alam kong effective ito. So, ito, start natin. A. T. B. B. I. N. K. 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 O. E. D. G. A. L. J. W. Y. X. Z. Q. Yan. So, tatandaan po natin na we need to model yung or i-demo na nakikita ng anak mo yung letter. Bawat to, letter. Dapat nakikita niya yung sounds na ginagawa ninyo. Dapat literal na nakikita niya. So, that's it. Always remember na tayong mga magulang kailangan nila ng support. Hindi lang enough na
tinuturuan natin sila sa school, ng teacher, hindi lang tinuturuan sa tutor. May follow-up din sa bahay, kahit 10 to 15 minutes, kahit na nakahiga na kayo. And this one promotes bonding with your child. Gustong-gusto ka nakasama ng iyong anak. Satisfying sa anak kung ang magulang din ang nagtuturo sa kanila. So that's it. This is Joyly Louise. Always remember, be consistent. No need to be perfect. Be patient and you will see progress along the way. See you po on my next vlog. God bless.